Kupaw, pansit na naman, walang kaumay-umay. Bago, sasamahan natin ang turon sa umagang-umagang are. At tapos may piniritong itlog para sa asawa ko, may pipino at kamatis. Hindi pa po pwedeng kainin ng abokado at matigas pa, baka are mapait. Hintayin na lang nating lumambot. Ayan, napakasarap ng aming almusal nga naman mag-asawa mga kaulam dahil kami ay nagising ng gutom na gutom. Dahil walang hapunan nung nakaraan at parehas na sobrang pagod sa day off namin. Aring pansit na ari ikakaiba dahil hindi ari yung normal na noodles na ginagamit. Ari yung tinatawag na sweet potato noodles, yung parang Korean noodles ari. Ay ako'y mawiwiling gamitin ari at napakasarap ng lasa, kakaiba talaga. Sa asawa ko naman ay very light lamang dahil mamaya daw kami kakain ng kanin. At katulad ng mga tinatanong parati ng ating mga followers, papaano ko daw tinuruan ang aking asawang kumain ng Filipino food. Katulad ng mga kabayan natin na nakapangasawa ng ibang lahi, medyo nahihirapan sila dahil ang mga asawa daw nila ay mga hindi nakain ng Filipino food. Ayun naman, hindi naman natin masisisi sila. Yun naman ay hindi natin sila po pwedeng pilitin. Ay di, ang akin laang doon sa mga asawang ang asawa ay ibang lahi at hindi nakain ng Filipino food, abay pag-aralan mong lutuin ang kanilang pagkain. Dahil may mga tao talagang hindi natin pwedeng pilitin lalo na nakasanayan talaga nila, nakalakhan talaga nila na yung pagkain laang nila ang kanilang kinakain. Minsan tayong mga babae ang mag-a-adjust talaga. Either pag-aaralan natin kainin ang kanilang pagkain at pag-aaralan nating lutuin, or tuturuan natin ang ating mga asawang kumain ng Filipino food. Ang asawa ko talaga, sinanay ko, pagkakasal pala ang namin, sinanay ko na yan sa mga ginisang balatong, mga pansit, sinigang na isda, pritong talong, gulay na bulanglang. Dahil nahihirapan ako dahil ako'y full-time din na nagtatrabaho. Sabi ko sa kanya, pag-aralan mong kainin ng aming pagkain dahil hindi ako at wala akong time magluto ng 2 beses sa isang araw. Wala akong time magluto ng pagkain ko tapos magluluto ulit ako ng pagkain mo. Isang bagay lamang yan, either kakain tayo sa isang araw ng pagkain mo, bibili tayo sa labas, o magluluto ako ng pagkain ko at sabay natin kakainin. Ay ari namang isang ari na may masunurin. Titikman muna niya. Pag gusto niya ang lasa, ay di ayos. Pag ayaw niya, sasabihin niya. Kaya sa mga nakaraan at sa mga lahat ng ipinapatikim ko sa kanya, sinabi agad niya sa akin kung ano ang aayaw niya. Aayaw niya ng may gata, ayaw daw niya ng may suka. Ay di yun lamang. Pag may gata, di solo akong kakain. Lulutuan ko siya ng kanya. O kaya, tapos pag may suka, gayon din. Ako lamang ang kakain, tapos lulutuan ko din siya ng kanya. Ay di yun nga lamang. Pero pag mga bulanglang, mga pritong isda, mga ginisang balatong, mga pansit, mga ginisang gulay, ayos lang sa kanya yan. Basta wag lang daw lalagyan ng gata. Naku, lalong-lalo na ang pagkain namin sa Batangas. Gustong-gusto niya yung tortang dulong, yung basta lahat ng pag nauwi kami sa Pilipinas, sa amin naman sa Batangas ay puro nga bulanglang. Gustong-gusto talaga niya ang bulanglang dahil very healthy daw ang pagkain ng mga Pilipino ng gulay. Purong gulay daw na pinaghahalo-halo. Sa kanila sa Iran, ganyan din naman. Lahat ng klase ng gulay pinaghahalo-halo. Pero ang kanila ginigiling nila, tapos parang nagiging malapot, tapos parang nagiging nilugaw. Yun naman ang ginagawa sa kanilang bansa. Ayaw din niya ng sobrang maanghang. Ayaw talaga niya ng maraming sili. Pero minsan yung mga malalaking sili na pampalasa sa pagkain, kinakain niya. Pero ayaw niya yung sa pagkain na lalagyan ng mga chili powder. Yun ang aayaw talaga niya. Isa sa pagkain ng mga Pilipino na hindi kinakain ng asawa ko ay ang ating mga sweets, ang ating mga minatamis. Dahil bakit daw ang Pilipino naglalagay ng gatas? Ayaw talaga niya ang gatas ay niluluto. Dahil ang gatas daw pag niluto nakakasira daw ng tiyan. Sabi ko, bakit naman kami mga Pilipino hindi na nasira ang tiyan? Palaki nga kami ng palaki. At ang mga Pilipino daw sobrang dami daw maglagay ng asukal sa mga minatamis. Ay kakoy, pag hindi yan nilagyan ng asukal, ay di hindi yan minatamis. Ayaw din niya na niluluto ang saging. Kakoy, iba naman yung nilulutong saging, iba naman yung kinakain din ng hinog, kagaya ng turdan. Yun ay hindi niluluto. Sabi ko, ang niluluto lang namin na saging ay saba. Sabi niya, kahit na ang saging hindi dapat niluluto. Sabi ko, ibigay kay pakialam pa sa amin. Ay yan ang aming nakalakihan. Pero gustong gusto niyan ang turdan sa amin sa Batangas. Yung sobrang, yan, pag nauwi kami, talagang naghahanap ako ng turdan sa amin sa Batangas at talaga namang
talagang ungkutan laang niya ng isang piling ay kulang pa, kahit yata isang buwig, kulang pa sa kanya. Isa sa ipinagmamalaki niyang prutas sa Pilipinas tuwing siya'y uuwi ay atis. Lagi niyang ikinukwento sa kanya mga kaibigan dito sa Dubai na meron daw siyang natikman sa Pilipinas na sobra at hindi daw niya kayang kalimutan ang lasa ng sobrang sarap na atis na hinog. Tapos gustong-gusto din niya ang abukado sa atin. Ibang-iba daw ang lasa ng abukado, napakasarap daw. At saka ang avocado, atis, at saka basta yung mga prutas sa atin gustong-gusto niya. Ang rambutan, Diyos ko po, pag nauwi kami, pag inungkutan ng isang kaeng, ay baka mauubos. Tapos gustong-gusto niya yung mga tinapay sa bakery sa amin sa Batangas. Talaga naman pag ako'y nabili at siguro yung mga dadalawang plastic ay wag mong sasaluhan. Gustong-gusto talaga niya yung mga pandelimon, yung mga hotdog buns. Yan ang mga gustong-gusto talaga niyang tinapay sa Batangas. At saka lagi siya nagpapahanap sa akin ng macaron. Gustong-gusto talaga niya, napakasarap daw ng mga Pilipinong gumawa ng tinapay. Parati niyang sinasabi ang Pilipino daw napakaluho daw sa pagkain, napakaluho daw sa buhay. Sa lahat daw ng lahi na nakasama niya, Pilipino daw ang pinakamaraming ipinagdidiwang na okasyon at napakalaki daw gumastos pagdating sa okasyon, lalo na daw sa pagkain. Sabi ko'y sadya, lalo na ang taga Batangas ay maubos na daw ang yaman, ay wag laang ang yabang, lalo na sa mga punsyon at sa mga paghahanda. Siya daw ang nanghihinayang sa mga pagkaing itinatapon, sa mga pagkaing hindi nauubos sa mga handaan, kako'y sadyang gayang kami. Kaya pag kami nauwi sa Pilipinas at pupunta sa mga kamag-anak na ang dami-daming handa sa aming pagkain niya, ay tuwang-tuwa.